Shocks, first time ko makakapag-Alphard sa Japan. Sobrang lapit niya sa train station. Ito yung pinakamahal na trip yata namin. Ito, pagka gusto nyo ng vlog, meron. Wow! We're finally here at Terminal 1 NAIA. Updated na guys yung guidelines. Yung about dun sa mga airport lines kung saan sila na-allocate. Yung PAL, allocate siya dito sa may Terminal 1. And then, if ever may mga flight kayo guys, check nyo na lang din kung saan na siya na-relocate na terminal. Pero usually, nasa boarding ticket naman yun. Or sa boarding pass. Let's go! It's already 7 a.m. Ang boarding natin is 8, so we still have 1 hour. Pwede muna tayo magpetiks-petiks dito sa may airport lounge. We book our flight via PAL and alam nyo ba na first time ko nasasakay ng PAL? Na-amaze lang ako kasi pagpasok ng plane, napansin ko kaagad na sobrang luwag ng legroom nila. And they have this blanket pa for the passengers, lalo na sa mga lamigin kagaya ko. Almost the whole flight nakatulog ata kami sa sobrang comfy niya. Nagising lang kami na may food na. Ang sarap din ng meal na sinaserve nila sa flight Kaya naman I'm sure that this won't be the last time that we'll be flying with PAL. Ngayon lang yata tayo pumunta dito na ganito kainit. Kanina pala sa flight, guys. Ginising ako sa flight attendant. First time na gano'n. Kasi nag-o-offer na sila ng food. Sabi niya, Japanese chicken rice daw. Sabi ko, ay, free po ba yan? Or may bayad? Sabi niya, free daw. Sabi ko, okay, sige, kunin ko dalawa. Na parang akala namin, regular lang kasi yung flight na nabook namin. Walang meals. Hindi rin kasi namin tinignan. Wala namang add-on. So, anyway, hindi ko sure kung free ba yun dahil maraming extra silang food or kasama talaga sa flight namin. Hindi namin na-check. Baka mamaya to check. Anyway, sobrang sarap ng food. Ang dami niyang kasama. Meron silang blanket. Akala ko nga pwedeng i-uwi. Hindi pala. Iwan mo lang pala doon. Anyway, nandito na pala tayo sa immigration. Mamaya na tayo mag-chika-chika. So we just arrived here at the airport. Tapos na rin tayo sa custom clearance. If you want to know the requirements, meron naman ako separate video known before. I will just put the link in the description box below. So watch nyo na lang yan. So right now, mag-withdraw lang kami ng cash before namin i-meet yung sa airport transfer namin. And also, if meron kayong mga pocket wifi na binook, like Japan Wireless, meron available siya for pick up here in the airport. Pero kami kasi, pinadeliver na lang namin sa hotel kasi late na rin kami nakapag-book ng pocket wifi namin. So we book our pocket wifi via Japan Wireless for around 1,700 pesos. Converted na siya. Available siya for pick up here at the airport or delivery at your hotel. Depende sa flight time nyo. Ito yung bagong pera. Di ba sa atin din may mga new bills din? Pero may ganito na siya. Nag-iba yung font. Ang laki ng ano. Tsaka may ganito siyang sticker na mahaba na. Nakapag-withdraw na kami ng cash. So guys, pagka mag-withdraw kayo, again, make sure na Mastercard kasi mas maliit yung withdrawal fees niya. So let's meet our airport transfer. And alam nyo ba guys, na wala kami masyadong ginastos sa trip nito. So kung gusto nyong malaman kung paano kami walang nagastos sa trip nito, keep watching this. Ito na. Siya na! Hi, thank you very much. Hi. Shocks, first time ko makakapag-Alphard sa Japan. Oh my God. Excuse me? You wanna ride? Sakay na kita. Wow. Shala naman na naka-Alphard D. Sarap ng upuan. Sabihin natin kay Kuya, road trip tayo Kuya. Kumaan mo pa kaya? Guys, book pala namin to guys via Klook. Ilalagay ko na lang yung link sa description box below. Okay to kapag kunyari may mga elders kayong kasama o kaya yung maraming group kayo tsaka may mga kids, ganun. Para at least share na lang kayo sa may payment ng airport transfer. Pero kung kunyari solo traveler kayo, medyo sugat naman. Pero kung afford naman, why not, diba?
Siyempre ngayon, afford. Charot. Thank you, Klook, for the sponsor. 10th birthday pala ng Klook. Feeling ko pag na-release ko tong video na to, nag-start na yung ano nila, yung 10th birthday, mga games. Kasi marami silang mga prizes doon, like activities na wala kayong babayaran. Meron namang mga airport transfer na parang yung sedan, gano'n. Kung konti lang kayo, hindi rin kayo masyadong picky sa sasakyan. Pero okay din na ma-experience yung mag-train. Finally here at the hotel. Check-in lang muna tayo. We are back to our favorite Osaka hotel. Na sobrang hirap mag-book, guys. So, ang technique na na-try namin is Months ahead na. 3 months actually. 3 months before, nag-book na kami. Pero not sure kasi kung same ba lahat kapag ka nag-book. Kung 3 months din. Meron din kasi nabubook sa website nila. Limited lang yung nabubook na rooms sa Klook. And then, limited din sa Agoda. That's why, ganun, mabilis maubos. And maganda rin kasi actually yung location niya. And maganda rin yung mga amenities. Room tour ko pa ba kayo? Sige. Here's our bed, ref, aircon, balcony, table. Yan, very spacious. Tapos may TV pa. And then here is separate yung CR ng pang shower at saka ng toilet. Tapos merong hallway dito and then full body mirror. Clothes hanger. Andiyan na rin yung sleepers namin and yung towels. So may blower na rin pala siya, guys. And shampoo, conditioner. We booked this, guys, via Klook. Ilalagay ko, guys, yung link sa description box below. Kagandahan naman dito sa The Stay, as in sobrang lapit niya sa train station. Sa Shinsaibashi, 1 minute walk lang or less. Malapit na rin siya sa Dotonbori. Sa baba merong shared kitchen. Pwede kayong magluto, pwede kayong kumain, magpa-ref ng mga food nyo. Lagyan nyo na lang ng name kasi maraming tao na book dito sa hotel. Lounge area. Pwede rin kayong mag-work dun sa baba. And meron din mga washing machine. Ang pocket wifi na kayo namin is Japan Wireless. If you want to book the same pocket wifi, lalagay ko yung link sa description box below. Kunin nyo na ako. Kunin nyo na ako, endorser. Parang dumami na sila at saka ang tataba na nila lalo. Do not hit the window. Ah, so cute. Actually, nakita na namin to before, pero lagi namin naabutan na sarado na siya. Ito yung ano niya, 30 minutes, 2,000. Shocks, ninibago kami, sando, t-shirt, dress lang. Actually, pagka pupunta kami dito, balot na balot kami ng puffer jacket, hoodie. Alam ba, guys, ito yung pinakamahal na trip yata namin. In terms of lahat ng mga pinipurchase, hotel, activities, transfer, kasi normally talaga hindi kami yung nagbo-book ng airport transfer. Talagang nagbabus or MRT. But for a change, let's try naman na pinakamagastos na trip of all time. Di naman siya masama, di ba? Kung naman. Try mo lang once in a while, ganon. Pero kung sobrang afford mo naman at hindi mo na nararamdaman yung mga ganong gastos, okay lang din naman na dalasan nyo siya. Pero okay din na ma-experience kasi yung, alam mo yun, yung busy streets of, kunwari, yung sa Japan, yung sa mga train, mag-observe ka lang kung paano sila sa mga transportation. Magandang experience din siya. And also, parang nakikita mo rin yung culture nila and paano yung behavior nila. Ginawa namin kabilang kanto lang yung Japan, binabalik-balikan namin. Sa mga na-miss namin sa Japan is food trip! Grabe pala pag summer dito, daming tao. Let's get some snack here at Dotonbori.
Here at Adidas. And check out their running shoes, guys. Dahil nasa running era na tayo. Ito guys yung ginagamit ko na running shoes sa ngayon. And sobrang comfy niya. And lightweight. 14,300 yen. Yung Adi Zero SL2. Wala pang ganitong colorway sa sa atin. Nakita namin nung last time, parang white and pink yata. Ito, pagka gusto nyo ng black. Kung gusto nyo ng triple white. Yan, mesh breathable. Same lang. So, mas maraming colorway dito guys sa Japan. Ito, may nakita na kami nito sa may BGC. Pero itong parang all black, triple black, tsaka triple white, wala pa nito sa atin. Actually, Adizir SL2 yung tinitignan namin. Tsaka, Rebel ba yun? Sa New Balance. Pero, yun na tayo. Yung medyo ma-curvy siya. Mas prefer ko na itong Adizero. Ano siya balance talaga. Flat. 6.5 6.5. dito. 5.3 na lang. Kasi parang 1 plus mahigit yung matitipid mo. Tapos sali ka na ng mga run club. Adidas Run Club meron sila. Kung gusto nyo makakuha ng mga murang winter clothes, bumili kayo during summer. Actually, halos lahat ng mga winter clothes namin, yung mga puffer jacket na outer, dito namin sa Uniqlo or GU nabili. Kasi sobrang steal nung price. 3,990. Ang ganda na ito. 3,990 yen. Pakasarado. Parang himala, wala siyang pila. Totoo ba? Kumakain naman. Tara. Right here at Yukasu Motomoya. And himala guys, walang pila. Kasi usually kapag kumakain kami dito, may pila talaga kami. The least, minimum siguro mga 30 minutes. Ang order namin is tig isang cutlet lang ng Yukatsu for 1,300 yen. Just finished eating Yukatsu. 15 Pro. Wala pang 16. 15 Pro pa lang. 144 pag 159. Tapos pag 1 terabyte, 219. Yung kay Heart na nakita namin, guys. Yung kulay pula. Tapos ito yung ibang colorway niya. Black and white. Parang super slim. Bakit ito pag mga slim yung paa. Tapos pwede siya to any outfit. 14,300. Wow. Ganda naman ng stairs nila. Ayan ang mga running shoes. Puma. 18,700. Running shoes ng Puma. TVA 3. Feel faster. Guys, sumakot-lansya lang ako ng damit ko. Actually, hindi na namin dinala yung steamer namin sa damit kasi una sa lahat, mabigat siya sa bagahe. And pangalawa, pwede naman kami manghiram dito sa hotel and alam namin na available siya. And actually, kung backpacker kayo or solo traveler, meron din silang mga rooms na yung dormitory type or yung bunk beds, which is super mura and sulit kasi ang ganda ng mga amenities and ang linis ng facilities nila. I swear, this is not sponsored pero so, i-ready ko lang yung damit ko kasi maaga tayo bukas. Ang call time natin for our tour tomorrow is 7 a.m. 7:50 na alis yung bus.